Pangalawang Korinto, chapter 5, verse 17. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Amen po. Salamat po sa ating Diyos na buhay. Isang magandang umaga po at pinagpalang Wednesday, araw po ng Wednesday sa bawat isa po sa atin. Yan, mga kapatid, kaibigan. Sa umagang ito, I want to share all of us yung binigay po sa akin ni Lord na kanyang salita dito po sa Pangalawang Korinto, chapter 5, verse 17 na sinasabi po rito sa atin ng Panginoon, kaya't kung ang sino man ang kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Sinasabi po rito sa kanyang salita na kapag po ang isang tao po ay na kay Kristo, Amen, at tinanggap niya si Kristo sa kanyang buhay, Amen, siya po ay isa ng bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Ibig sabihin, yung mga dating bagay na nagsilipas na, ito po yung mga ugali po niya na hindi maganda. Yung mga pangit na pag-uugali, amen, naalis. Then, at ano pang sabi dito? Narito sila'y pawang naging mga bago. Napalitan po ng bago. Kumbaga halimbawa sa isang damit o sa mga damit natin, 'di ba? Kapag ang mga damit natin, 'di ba, makikita natin yung cabinet natin na ang dami-dami na nating mga damit. Then yung iba doon mga pinaglumaan na, halos taon na hindi natin maitapon-tapon. Tapos meron tayong mga gustong bagong dilhing damit. Tas ang dami natin damit sa cabinet natin, halos hindi na magkasya dahil sa dami. Pero yung iba doon mga luma na, diba po, mga sira-sira na, pero ayaw mo pa rin itapon, nangihinayang ka. Pero yun nga, sa kumbaga halimbawa lang yun, no, na kailangan natin magtapon. Baga, hindi naman sa tapon, kumbaga, kung pwede rin mag-ibigay, diba? Pwede mong ialis na yung mga gamit mo na sira na or lumang-luma na, or yun nga, tulad po ng mga damit. Amen? Mga damit na pinaglumaan mo na, pwede mong ipamigay. Amen? Para makabili ka, para makasuot ka naman po ng bagong damit. Amen? Parang ganoon din po sa buhay natin na kapag tayo po ay nakay Kristo na, yung dati po nating pangit na pag-uugali, yung mga masasama nating pag-uugali, amen po, mapapalitan nyo ng bago. Amen? Dahil bakit po? Kasi si Kristo po, amen, ay nasa sa iyo na. Si Kristo po, siya po yung Panginoon natin na nagbabago o nagpapabago or nagbibigay ng new, amen, sa buhay natin. Siya yung Panginoon na kaya kanyang baguhin, kaya niyang alisin yung pangit mong pag-uugali, yung hindi magandang pag-uugali. Kung dati suplada ka, maldita ka, 'di ba? Mapagmataas ka sa kapwa mo, pero ngayon ikaw po ay mapagkumbaba na. Amen. Kung ikaw ay selfish, iniisip mo sarili mo dati, pero ngayon ay mapagbigay ka na. Iniisip mo na yung kapakanan ng iba kaysa sa sarili mo. Yun po yung pagbabago. May pagbabago na sa'yo. Halimbawa, kung ikaw ay mahilig makipag-chismis, di ba? Pinag-usapan mo yung buhay ng ibang tao, pero nung nakilala mo si Jesus, tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, amen, yung dating yung chismosa, amen, ngayon po ay hindi na. Kung palakwento ka man ngayon, amen, ang sinishare mo na is the word of God. Hindi na yung ibang tao. May pagbabago na sa buhay mo. So, yun ang tinatawag na kapag tayo po ay na kay Kristo, tayo po ay bagong nilalang na. Yung mga dating bagay, lipas na, wala na yun sa atin. At napalitan na tayo ng bago. Amen. It is a creation, new creation sa buhay natin. Why? Because Jesus Christ, amen, ay nasa ating buhay, nasa ating puso at isip, yung Panginoong Hesus natin na makapangyarihan, na handa kang baguhin, alisin yung mga bagay sa buhay mo dati na hindi maganda at palitan po ng bago, like mga damit or mga material things na kailangan itapon, amen, kailangan ialis at palitan po ng bago, amen po. So, yun lang mga kapatid. God bless. Nawa mapagpala kayo sa devotion na binigay sa akin ni Lord this morning. Puri ng ating Lord. Jesus loves you and I love you all. See you next time sa devotion natin. God bless po. Bye!